Ito yung kaliit-liit na cake, pero inubos yung pasensya ko. Come with me as I make anniversary bento cake. Let's go! Hello, sisi ko! Kaway-kaway muna sa inyo bago ako mag-start. Kinat ko lang to kasi kailangan mag-flat siya. Kasi yung shape ng bento cake na to ay heart shape. At after kumakat, kumuha lang ako ng ruler. By the way, this ruler ay ginagamit ko lang for baking. So after mo kumuha ng ruler, magla-line ka lang dyan ng visible na X. So kagaya ng ginagawa ko. After mong mag-draw ng visible na X, magka-cut ka na. Pero kahit mag-draw ako, nagkamali pa din ako sa pagka-cut. As you can see, na-cut ko siya ng mali. Pero okay lang yan kasi magagawa naman natin yun ng paraan. Dito nga pala yung icing ko ay nilagyan ko ng chocolate. Siyempre, para kumapit yung kinat natin para maging heart siya. Kung meron kang molder, mas maganda. Ako may molder ako kaso gusto kong subukin yung kakayanan ko on how long I can run. At ayan na nga yung finished product. Ilalagay lang natin to sa ref. And then, while nasa ref siya, ready ko na yung aking icing. So, for na red pa din yung gamit ko. Kaso napuputlaan ako dyan. So, nag-microwave ako ng konti so that I can achieve yung medyo ma-red like rose. So, ganun yung gusto kong color niya. Tapos, ayan, hinalo ko na lang siya ulit. And after that, medyo nakikita ko na gumaganda siya. At hindi pa din ako nakontento dyan. Naglagay ako ng konting black and then chef master na red so that I can achieve yung talagang pagka-rose niya. Nung okay na siya, ayan, nagmasa na ako ng fondant. Bakit ako nag-fondant? Dapat icing lang yung lettering nitong cake na to. Kasi po, lahat nakulayan ko ng color red. So, hindi naman kasalanan yun ni customer, di ba? Kasalanan ko yun. So, wala akong magagawa dahil wala na akong icing. At meron naman akong fondant. So, nagmasa ako ng fondant. At ngayon yung sabihin kung bakit mahal ang fondant. Sobrang hirap po pag mamasa pa lang ng fondant. Plus, yung mga gagamitin mo, making a fondant, and then babalutan mo pa ng chocolate yung cake bago mo siya balutan ng pinaka-fondant. So, kaya po mahal yung fondant kasi yung paggawa pa lang, ang pagmamasa, yung effort ng baker, mahirap talaga. Dito ginagawa ko na yung mga letters para doon sa bento cake. And then, hindi na ako nakatiis kasi sobrang hirap po talaga na naka-gloves ka kapag maliliit lang na fondant details yung ginagawa mo. Alam na alam po yan ng mga baker na kagaya ko. Kaya kapag talagang maliit yung details, nagtatanggal po kami ng gloves. Pero don't worry, malinis naman po yung aming mga kamay. Nagawa ko na pala yung dedication ng bento cake. Ngayon, dito na ako sa pagpapakinis. Isa to sa mga challenge ng mga baker. Kapag may shape yung cake, medyo mahirap po talaga silang pakinisin. But I suggest na talagang gumamit lang tayo ng flexible scraper para mapakinis natin siya ng maayos. Tapos eto, ililipat ko na siya doon sa pinaka-parchment niya. Ganyan lang yung ginagawa ko lagi. And then dahan-dahan ka lang dapat kasi kapag sagi mo siya or what, kailangan mo na namang mag-ulit. So ayan, nalipat ko na siya successfully. Tapos, ikakabit ko na yung mga fondant dedication na ginawa ko kanina. Pero bago pala yon, ilalagay ko na siya sa pinaka-bento box niya, which is napaka-cute nito kasi transparent siya. Available to sa lahat ng platform. Ilalagay ko na lang dyan sa comment section or sa yellow basket kung gusto mo din na bumili ng ganito. Ito na yung part na ilalagay ko na yung mga dedication. Kaso nung natapos ko na, napansin kong talagang malaki siya. Sinend ko din siya sa aking partner. Kaso napansin niya malaki talaga. So ang ginawa ko, ayan, tinanggal ko po siya, inulit ko. Kaya ako sinabi kanina talagang inubos nito yung pasensya ko. Kasi imagine, napakaliit niya. Tapos, kailangan ko pa siyang ulitin ulit. Pero okay lang kasi sabi nga nila, it's okay na mag-ulit ka kasi yung pagod mo babalik pa, pero yung customer mo, hindi na. So, eto, nakagawa na ako ng bagong fondant dedication. Ilalagay ko na siya. Tapos, nung nalagay ko na siya, in all fairness, maganda naman yung kinalabasan niya. Happy anniversary nga po pala, Sir Ace and Ma'am Clarice. And thank you everyone for watching!